tuturuan ko kayo kung paano kalasin ang bottom bracket ng isang Japanese bike. So just watch and learn. So guys, unang gagawin nyo, kailangan magkaroon kayo nito. Yan, extractor. So ito ay para ma-extract nyo ang pedal. Ito, dito may thread. Tapos ito, kailangan nyo ito para ma-extract ang nut na nasa loob. So ito muna gagamitin nyo after ito, yung may thread na to. So makakabili kayo nito sa Shopee or Lazada. Available siya at sa mga ibang bike shop. So ito muna ang pasok nyo. Gamit kayo ng adjustable wrench or custom wrench. So ang tanggal nito counterclockwise. Okay. Ito na counterclockwise. So tanggal na. Tanggal na ang nut na nag-hold sa ating pedal. Yung crank. Ito. Ang buong crank natin. So ang gagamitin nyo naman next, itong puller. Crank puller. So may thread siya. Makikita nyo may thread. So yung thread na yan, kailangan pumasok doon sa thread doon sa crank. Okay? Ang pagpasok naman ito, clockwise. Okay? Nakapasok na sa thread niya ng crank, clockwise. And then tanggalin niyo siya. Ito ang pinaka-puller. Ito ang pupapasok doon pag ganun. Ayan. So, ito guys. Ito method na to. Papasok siya doon para mabatak na itong crank. So, palabas. Para mabatak na itong crank na nakalagay dito sa ating bottom bracket. So twist nyo lang siya clockwise pa rin, clockwise. And then gamit kayo ng wrench. Okay. Ayan na. So pinupush niya yung bottom bracket para lumabas yung crank natin. Ayan, okay. Ayan, okay. Okay, tanggal na. Tanggal na ang ating crank gamit ang puller. So makikita nyo yung crank natin. Ayan, Japanese bike. So hindi mo na kailangan tanggalin to. Kalasin mo na lang yung kabila para mahugot mo yung bottom bracket. So punta tayo sa kabila. So guys, ito yung left hand side na bottom bracket para sa Japanese bike. Ito yung crank natin. So ang gagawin natin, kung yung ginawa sa kabila, patanggalin natin yung nut na sa loob gamit itong puller na to. Ayan, makikita nyo, papasok natin dito ulit para matanggal ang nut. And then, counterclockwise lang ang pagtanggal. Gamit ulit ang wrench. Pag maluwag na siya, pwede nyo nang kamayin. Ayan. You can see, tanggal na ang nut. And then, kakabit naman natin ito para matanggal ang crank natin, left side. So, ito yung may thread na to. Papasok nyo yung thread na yan. Ang pagpasok nito, para hindi kayo magkamali, clockwise. Clockwise lang. Yan.
para makita nyo. Clockwise. Clockwise. Konting sikip. And then, so ito uli, ang procedure, guys, itong puller na to, kailangan pumasok siya doon. Papasok mo siya doon. Ang ikot rin niya, clockwise. Clockwise lang, gamit ng wrench. Okay. Alright. Tanggal na. Okay, gamit ang puller. Ang left hand side, crank. So, pag tatanggalin niyo naman siya sa crank, ito, di ba nakakabit yung thread niya. So, counterclockwise lang, guys. Counterclockwise. Counterclockwise lang ang pagtanggal niya. No? So, tanggal na ang threaded natin puller. So, tabi nyo lang yan. And then, proceed tayo sa bottom bracket. So, yung bottom bracket natin, Japanese type yan, ha? Guys, nakikita nyo. Yan. So, guys, punta naman tayo sa bottom bracket ng Japanese bike. So, ang pagtanggal ng bottom bracket ng Japanese bike, ito naka-thread dyan yan. So, ang gagawin nyo lang, pwede kayong gumamit ng assist lang. Yung proper tools, pwede kayong gumamit naman ito. Ng flat na screw. Flat screw. Hindi yung naka-action dulo. So, flat screw. Yan, pwede. Tapos, tapat nyo lang dito. Ang pagpalo nito, pag-release nito, pag-ikot nito, dapat, para matanggal nyo siya, is counterclockwise. Okay? Pag ganun, dun. Counterclockwise tayo. Okay, guys? So, gamit itong, ano to, screw na to, pupukin nyo lang doon. So guys, punta naman tayo sa bottom bracket ng Japanese bike. So ang gagawin nyo para matanggal ito ay gumamit lang kayo ng screw, flat screw. Ito, flat, hindi yung pointed, flat screw. Ito, flat screw. Tapos paluin nyo lang to. Ito, yung pinaka parang ngipin niya, 1, 2, 3. So paluin nyo siya papunta counterclockwise. Okay? So, counterclockwise paluwag, clockwise pahigpit. Okay, guys? Okay, maluwag naman siya. So, okay, guys. So, pinalo ko siya counterclockwise. Yun ang paluwag niya. Okay, huwag kayong malilito. Counterclockwise. So, maluwag na siya. Tanggal na. Tanggal na siya. Ito. Ito naman tatanggalin natin. So, ang palo rin ito, doon sa pinakaparang meron siyang tuntungan. So, counterclockwise rin siya, guys. Counterclockwise. Alright. Iwasan nyo lang ma-damage ang thread. Huwag yung papaluin sa thread niya, ha? Yung may thread niya. So, okay, maluwag na. So, iniikot ko siya ng counterclockwise. Huwag kayong magtataka sa video, baka minsan ng kuha baligtad. Pero, ang pagtanggal niya, lahat counterclockwise. Okay. Okay, pagkatanggal mo yan, makikita mo na yung bearing. Ayan. So, nakakabit siya pag ganun, kasi ganun ang ikot niya sa loob. Ayan. Okay. Kita nyo ba, guys? Yung bearing niya, pagkakalagay niya, ganyan. Pag tinanggal mo siya. So, makikita mo yung ganyan. So, bearing, tanggal, ayan, pag ganyan. Kasi kumikis-kis siya doon sa loob. Ngayon, nakikita nyo yung pinaka-smooth na surface niya. Ito nakalakayin, gano'n.
kikis-kis doon yan. So tanggal na to. And then pwede nyo nang hatakin tong rod na to. And then makikita nyo rin yung isang bearing dun sa kabila sa crank. Okay, ganyan ang posisyon niya guys. So tanggal na yung pinaka-rod ng bottom bracket. So guys, ganun lang, linisin nyo lang to. Linisin nyo lang yung bearing, lagyan nyo ng grasa, lagyan nyo ng parang anti-rust or pantanggal ng rust para malinis siya. Para pagbalik binalik nyo is smooth na, wala nang tunog. So kasi ang causes nun, may mga tumutunog na bottom bracket, either sira yung bearing or may problema na dun sa housing ng bearing ito. So far okay pa naman tong bearing na to. So ano pa siya. Lagyan nyo na ng grasa. Pati itong lagyan nyo ng grasa. And then yung thread, linisin nyo lang, lagyan nyo ng grasa. So guys, yan po ang technique para matanggal ang bottom bracket ng Japanese bike. Thank you.